Nasa ating linya mga kaibigan, no less than the Secretary of the Department of Labor and Employment, Secretary Bienvenido Benny Laguesma. Secretary Benny, sir, welcome once again sa DCRH with Raymond and Elaine sa ngalan ho ni Mayor Deo Macalma. Good morning, Sec! Magandang umaga, Sister El. Magandang umaga, Raymond. At magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Yes, sir. Itong paano tinanggap ng DOLE yung balitang ang mga minimum wage earners ay pwede na daw makinabang doon dito sa 20 pesos per kilo na bigas? Sec. Raymond, konting lang background there para malagay sa tamang perspektibo itong usapin nito. Kasi kung minsan kumbaga sa nagkakaroon ng misimpression o kaya merong napapangunahan. Gusto ko lang sabihin ang DA at saka DOLE, meron po siyang memorandum of agreement na kung saan meron po kaming partnership na kung pwede magsanib puwersa, magtulungan at makapagbigay ng programa o serbisyo sa hindi lang po sa constituency ng DOLE kundi sa DA din ay amin pong gagawin. At kaya nga po nung nakaraang Martes nagkaroon lang po kami ng talakayan, meeting ni Secretary Kiko Chu Laurel at akin pong nabanggit sa kanya na pwede ba nating ipaloob sa pilot testing ang ating pong mga minimum wage earners nang sa gano'n naman ay matignan natin kung pwede rin silang maging bahagi noong implementasyon noong P20 ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At sa pulong na yon, nagkaroon kami ng agreement in principle na okay, pwede yan at balangkasin lang natin po yung mga detalye, yung mga pamantayan, panuntunan nang sa ganon, masiguro din natin ang implementasyon mapupunta dun sa talagang dapat na makinabang. So, Sec Benny, ito po ay makakabili sa pilot implementation. Ano po ba yung napag-usapan ninyo? Until when po pwedeng maka-avail yung mga minimum wage earners po nitong 20 pesos na kada kilo ng bigas? Batay dun sa aming usapan, yung amin pong focal persons, Assistant Secretary ng DOLE, saka Assistant Secretary ng DA at mga kasama, babalangkasin po nila yung guidelines. Nang sa gano'n naman po ay sana maiwasan yung mga hitches, yung mga problema sa pilot implementation. Sisimulan po ito sa darating na buwan at yun pong mga detalye, kasalukuyan pong pang pinipinal, no? Pero pinipinal pa po. Kaya nga po, nagpapasalamat ako. Binigyan niyo ako ng pagkakataon na makapagbahagi ng informasyon. Ito po ay once na final po, ipapaabutin namin ang mga karagdagang informasyon. At tulungan din niyo po kami para nang sa gano'n naman, mabawasan po yung mga palabas ng mga informasyon o kaya ng mga salita kasi hindi pa nga po na i-roll out yung pilot. Meron na kaagad na nagsasalita ng kumokontra na gusto ko lang liwanagin, Raymond at Sister El. Hindi po ito pampalit sa iba pang mga benepisyo na kanilang inaasahan. Ito po ay amin lamang napag-isipan at napagkasunduan ni Secretary Chu Laurel para makapagbigay ng konting ginhawa at makatulong sa ating mga manggagawa, lalo na pa minimum wage earners. Strictly kasi, Sister El at saka Ellen, ang programa ay dapat nakatuon lamang sa vulnerable sectors. Yes, tama. Pero ang akin naman pong pinaabot na concern o kaya naman ay pakiusap, ang mga atin pong minimum wage earners, lalo po sa maliliit na kumpanya, pwede rin mong siguro masabi natin na vulnerable din sila, lalo na kung mayroong pagtaas ng presyo ng bilihin ng mga pangunahing pangangailangan, yung pong sa pamasahe, yung cost ng power, electricity, mga ganyan po. So, naisip po namin na kahit nasa ganitong klaseng pamamaraan, Raymond, tama, yes, maraming salamat. Makatulong tayo kahit papaano, makabawas ng konting bigat, no? Kaya sana, ang akin naman pong apela dun sa agad ay binabaril, hindi pa nga po nai-implement. May namamaril na agad? Oo, meron na kaagad namamaril.
sabi ko, hayaan naman sana nyo kami, bigyan nyo kami ng pagkakataon na makapag-implement ng programa. Oo naman, at kaya nga maraming salamat. No? So, pagliliwanag, ipapilot pa lamang ito sa darating na buwan. Opo. At tatakbo ito ng hanggang Disyembre para makita namin ano ba ang mga pwedeng glitches o kaya hitches na nakita para maisaayos natin sa nationwide na rollout nito sa darating na taon, 2026. Sana medyo wala na. Kung meron man, maliit lang yung mga pwede maging problema sa implementasyon. Pero Secretary, I'm sure na at least by now you are figuring it out na halimbawa pilot project. Ang mag-i-start muna sa NCR. Ang amin pong gusto namin sana magkaroon ng piloting sa ilang mga areas, no? Luzon, Mindanao. Ayun, good. Sa NCR. Kasi hindi naman po namin lang pinopokus ang aming intervention sa NCR. Oo nga. Alright. Yung mga nandun sa mga probinsya. Okay. At least may mga may mga targeted location area po kayo na ipapilot at launch natin to para ma-check kung ano yung mga pwede pang i-improve once na ito ay fully implementation na next year. Yes, meron na po at meron na po tayong direktiba sa mga regional directors makipag-ugnayan sa mga malaking bahagi po sa implementasyon yung partisipasyon po ng mga employers. Po matiyak namin na yung mga mapapaloob sa programa sa pilot ay talaga naman pong mga eligible o karapat-dapat na magkaroon po ng pakinabang. Pero yung petsa na June 13, Secretary, sir, ay kumbaga yun ay yung target or is it a moving target pa? Yun na yung aming target. Sana wag nang mag-move, no? Kasi doon kaya nga medyo yung aming mga implementors, yung mga lalatag ng mga atin pong guidelines, dapat matapos na po nila at by next week makita na namin yung itsura, makapagbigay po kami ng input. Alright. Maliban sa usapin ng bigas, ito isegue ko lang, Secretary, no? Kasi medyo lahat may mga abala dito nakatingin dito sa rehabilitation ng EDSA at maraming mga manggagawa tayo dito na maapektuhan. May mga humihirit dito na pwede kayang mag-work from home status sila habang nire-rehab yung EDSA para hindi naman sila araw-araw na mahirapan sa pag-commute. Secretary, ano ho ang stand dito ng DOLE? Yung pong work from home, lagi po namang option yan. Mabuti nga po meron tayong batas na Telecommuting Act at nasubukan po natin to na nakatulong nung panahon po ng pandemya. Kaya nga po ang atin pong panawagan sa mga employers, tignan po yung paano magkakaroon naman ng hindi mapipinsalang operasyon pero hindi rin naman po mapipinsalang ating mga manggagawa. Kaugnay dyan, ako po ay humiling sa DOTR, DPWH at MMDA na magbigay po ng briefing at magkaroon ng dialogue dito po sa mga business organizations. Nang sa ganon, makita po nila, malaman po nila kung ano yung talagang itsura, ano ba talaga ang inaasahan, paano ipatutupad. At meron pong nakatakda ng pinagbigyan po tayo ng ating mga katulong sa gabinete ng ating Pangulo. Meron na pong naka-schedule kaming briefing dialogue bukas ng hapon. So may schedule na agad. Okay, so lalahukan po ito ng mga halos lahat ng mga leader po ng atin pong business organization. Ang layunin po makita nila at nang sa ganon pag nakipagtalakayan sa kanilang mga manggagawa, meron pong basihan talaga na matibay kung bakit ganito ang arrangement, paano dapat gawin po. Alright. Ito lang, may nagtatanong dito, Secretary, dahil siyempre kasama kayo dun sa listahan nung nag-submit ng kanilang courtesy resignation sa Presidente. Sir, anong balita sa inyo ngayon? Kagaya ho ninyo, naghihintay din po ng opisyal na balita. Pero alam ko din, alam ninyo, na ang dami-daming mga kumakalat na kung ano-ano. At ako naman po, bilang bahagi ng gabinete ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nanunungkulan habang buo po ang tiwala at meron pong paniniwala. Tiwala at paniniwala ang Pangulo na nakakatulong po tayo sa kanya mga programa. At yan naman po ay bahagi
plenary authority po ng ating Pangulo. Siya po ang humirang, siya rin po ang pwedeng magtanggal. Kaya naman po kami ay, ako po personally, gagalangin ko po ano man po ang desisyon ng ating Pangulo. At sana po sa darating na susunod na mga araw, magkaroon na po rin ng ikangaya Kalinawan. balita o announcement, Kalinawan. para na sa ganun po ay yung mga nag-aagam-agam ay mapahinga na rin po. At saka yung mga... At saka yung pong mga nagsabi, nagkakaroon ng espekulasyon, ito ang mga susugiin, sisibakin, mga ganyan, para mahinto na rin po at makapag-concentrate po tayo sa trabaho. At saka yung mga nag-aambisyon ay matigil na rin. Matigil na. Hindi nawawala yung mga nag-aambisyon talaga. Ganun talaga sa buhay natin. Malaya naman po sila kasi demokrasya naman po ating bansa. Alright. Pero knowing Secretary Benny, sir, we hope you will stay as the Secretary of the Department of Labor. Kami. Paubaya po natin sa pagpapasya ng ating Pangulo. Ulitin ko lamang po, anuman po maging pasya, igagalang po natin. At hindi rin po mangangahulugan yan na tayo po ay hindi nasusuporta. Patuloy po tayong susuporta kasi maganda po yung mga balakin at gustong makita ng ating Pangulo na mangyari po sa ating bansa. Well said, Secretary. Sir, maraming salamat sa oras at good luck sa Department of Labor and Employment. Thank you, Sec Benny. Maraming salamat din, Sister El, Raymond, at mabuhay po ang inyong programa. Magandang umaga po. Thank you po. Mga kaibigan, Secretary Bienvenido Benny Laguesma ng Department of Labor and Employment.